Alright. Hello. Bati na pare. Mapagpalayang pagbati po sa araw ng sinasabing kalayaan. Kalayaan ba? Araw ba talaga ng quote and quote kalayaan? So, sa mga bati mo na, kay paring Special mention. Richard Elicano. Mabuhay ka. mabuhay ka, King Richard. At sa mga taga-sityo, Sitio Barugo. Barugo, kumusta po kayo lahat yan? Ang ating pag-uusapan ay kalayaan. Para sa'yo, ano ba ang ibig sabihin ng kalayaang sinasabi? Hinahanap ko ngayon. Hindi ko makita pero Hindi mo makita? kasi nung cry ng pugad daw wala naman lumayan. Walang lumaya. May lumayo ha? Hindi naman totoong kalayaan ang May ating... nagbago ba? Oh. Nung EDSA, may nagbago ba? Wala din. Ano? EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Lalo naghirap ang mga taga-sityo, Sitio Barugo. Barogo. So, as a country, as a Pilipino, hindi mo nararamdaman ang totoong kalayaan. Walang kalayaan. Kasi ang kalayaan na meron tayo ngayon, excuse me ha, kalayaan mo pagsamantalan ng mga kapitalista. Kalayaan mo sumahod ng below minimum. Hindi pa pantay yung sahod sa probinsya, saka sa syudad. Tatawid ka lang isang kanto. Iba na ang sweldo mo rin. Iba na, no? Regional wage food. Dapat bubakin na yun. So, walang totoong kalayaan Walang totoong kalayaan. sa ating mga Pilipino. Kalayaan mo magutom. Kasi hindi ka makabili ng gusto mo. Yeah. Pero pag taga-Ateneo ka, Dasal. sikat ka. Sikat ka. Pag taga-Barrio Sitio Barogo, Tayo ka. ako may napanood na isang professor, magaling na professor ko. Nakalimutan ko lang yung kanyang pangalan. Mahina kasi talaga ako sa pangalan. Ang sinasabi niya pare, up to now, ang Pilipinas is not a sovereign country. Why? Why? As long as nandito ang base militar ng mga Amerikano, we are not a sovereign country. We are still under the United States government. Di ba? Kaya nga yung mga aktivista, di ba? Ang tawag lagi nila, US Marcos, US Cory, US Ramos. Oo. Lagi nilang tinatag yun. Oo. At saka ang baling politika sa atin, katulad nung nangyayari sa Senado, pari lahat yan orchestrated by the CIA para guluhin ang political system ng Pilipinas. Hindi na tayo nagkaroon ng magandang gobyerno eh. Bakit? Laging i-destabilize yan ng Amerika, laging sisirain nila yan. Kasi ayaw nilang umunlad ng Pilipinas kasi maaapektuhan ang kanilang Interest. pakinabang interes sa Pilipinas. Let's say, ito ang theory ko, ito pare, short lang. Bakit ayaw nilang manalo si Sara sa next election sa 2020? Bakit? Galit sa ang mga baling Duterte sa ginawa sa tatay nila. At alam naman natin, ang baling Duterte is pro-China, which is dapat naman talaga. Kasi bakit mo kakalabanin yung kapitbahay mo? And which is malapit na, pag kinuha ng China ang kanilang probinsya, which is Taiwan, Taiwan kasi is really a province of China. Di ba? Tumakbo na lang dyan sino? Si General Chiang Kai-shek. Pero probinsya yan. Hindi naman talaga bansa yan eh. Di ba? Sa China talaga yan. Pag kinuha ng China ulit yan, at ang presidente si Sara by 2028, Tapos pa yun. pare, ang unang gagawin ni Sara, ika-cancel yan ang Visiting Forces Agreement. Di ba? Edi, mawawalan ng baling base, ang baling Amerika, dito sa Pilipinas. With this, dapat naman, tingnan nyo ang nangyayari sa Iran. Israeli-US war. Lahat kung saan may base ang baling Amerikano, tinitira lang Iran. Di ba ba? Yung mga kaganito. Damay. So tayo, madadami at madadamay tayo kahit hindi tayo sasakupin ng China
Kasi nandito ang presensya ng Yes. Amerikano. O sige, balik tayo sa... Kaya ang Pilipinas, agad nandito ang mga base militar ng Balik Amerika. Hindi tayo totoo malaya. Patuloy na maghihirap ang mga taga-Sitio Barok. O, yung mga taga-Sitio Barogo. O, pag-usapan natin yung mga sa Sitio Barogo. Pare, yung mga taga-Sitio Barogo, ang problema doon, pare, lahat ng kababaihan doon, ang mga inaasawa, mga foreigner. Apam. Hindi apam, mayaman. Kapag taga-Sitio Barogo ka at ikaw lalaki, wala kang mapapangasawa taga doon, pare. Wala na, pagpilihan. Oo. Kasi lupa ka lang, isa ka lang manlulupa. Sa hampas lupa. Hampas lupa ka lang. Kaya, di ba? Kawawa naman ang mga kalalakihan sa Sitio Barogo. Kasi matapos gamitin ang kanilang napakagandang katawan, iiwanan din ng mga taga Sitio Barogong babae kasi ang hanap nila is security for their own sake. Sa greener pasture. Oo, greener pasture. Matapos kanilang pakinabangan, ubusin lahat ng sayo. Pare, Simsimin. simsimin. Dahil taga-Sitio Barogo ka lang. Hindi ka nasalista, hindi ka atinista, wala kang natapos, iiwanan ka ng mga babae sa Sitio Barogo. Ano mga gasito? Ang mga kalalakihan sa Sitio Barogo. Minsan kilala ko nga doon, pulis niya. Lahat na nahuli yung droga. Galing din sa, Doon sa community. tapos ikot lang. Tapos Cycle lang niya. tapos ibabalik. Kikita siya. Hindi, ang drugs naman tatlo source pare. Oh. Incheck, Muslim, police. Ayun siya, pulis siya eh. Ikot lang yung drugs doon pare. Yun na naman ang tatlong source ng drugs. Diba? Shoutout Melvin. Regimentis. Ano pa masasabi mo sa kanila sa ating special episode na ito? Ng Sitio Barogo. Yeah. Yung nakarang ano kasi, EDSA 1, EDSA 2. Dapat panalo na ron. Ang problema, hindi nang tuloy-tuloy yung revolusyon. Kasi ang klase ng revolusyon ay PDR. Pag sinabi PDR, Bourgeois Democratic Revolution. Revolution ng mga burgis. Tama. Ang bali EDSA 1 naman is rally ng mga burgis. Ang mga nandun lang, para lang masabi na napagtanggol nila yung karapatan nila laban sa pasismo ng matandang Marcos. Nag-revolution sila. Peaceful revolution. O tingnan mo na lang, sino gumawa ng baling kanta? Tito Soto, magkaisa. Saan ginanap ang panunumpa nung si Cory? Club Filipino. Club Filipino. Sa Green Hills, lugar ng mga burgis. Diba? Yung mismo naging presidente, burgis din. Di ba? Kaya hindi nagtagal. Di ba? Ang nag-back sa kanya, sino-sino? Mga burgis din. Huwangco, Araneta, di ba? Madrigal. Puro burgis yun, pare. Di ba? So, sa panahon ni Cory, lumala yung korupsyon. Saka dyan, pare, maraming namatay na magsak. Kaya nga meron Mindiola massacre eh. Pare, isipin mo, yung mga nagraraling farmers, binanatan. Inupakan yun, pare. Di ba? So, sad to say, ang Pilipinas talaga until now is a colony. Still under. Ang umalis lang naman yung baling gobyerno eh. Pero lahat ng negosyo ng Spain, lahat ng multinational company, dinagdagan pa ng mga Amerikano. Anong ginawa ng Amerikano? Binrainwash pa tayo. Di ba? Nagtayo sila ng baling school system na tinuruan tayo ng English. Yun na yung maganda nating napakinabangan sa mga Amerikano. Gumaling tayo sa English. Yun lang yun. Pero yung mga taga-Sitio Barogo, nakalimutan yun, pare. Kahit isang teacher, walang ipinadala sa Sitio Barogo.
Kaya walang marunong mag-English dun eh. Kami Sitio Barogo, man eh. Hanggang ngayon. Di ba? Pero marunong sila mag-Chinese. Marunong mag-Chinese, saka Espanyol eh. Oo, di ba? Latino. Portuguese eh. Burgis. Portuguese. Hindi, kawawa naman. Pero ako, I have nothing against. Siyempre ako nagigisimpan siya kasi nung isang gabi, binabanatan natin yung siyempre, sa pamilya ng namatay na baling atleta, yung basketball player na atinista, na sa amin ang inyong simpatsya at siyempre, nakikiramay kami. Pero ang sa akin lang, ang daming sumasakay na politiko, ang daming sumasakay na private sector, ang dami na nilang gustong gawin. Eh kung ang namatay ba, taga Sitio Barogo, atleta rin, ganyan ba magiging reaction nyo? Si Robin Padilla, gagawa pa ng batas para doon? Utang na loob. Utang na loob naman kasi Hindi na kayo sumakay. porket atinista, Dahil doon. ride on lahat kayo. Mga pusang gala kayo. Pero kapag ordinary tao yan, galing lang sa isang simpleng lugar, tulad ng Sitio Barogo, who you? Who? Di ba, man? Excuse me. Oh, excuse me. Sasang ka pa ng kailan. Oh. And they are going to fix the sira In the house. in the house. Sige. You need to fix the sira in the house, man. Your house, I fix already all the sira. Huh? I cleaned the house. I cleaned the kalat na in your house. Huh? There's no more kalat na. It's clean na. It's so bango na. Oh my God. Oh my God. Your house? So bango. It's so bango na, man. Di ba? Yan ang influensya ng mga Burgis. Yan ang influensya ng Sa amin mga dalawa. Sa amin dalawa. Pasensya na po kayo kasi dadalawa na kami sa bahay. Minsan, mayroong panahon, kanya-kanyang tulog. Kanya-kanyang biruan. Pero siyempre, minsan-minsan, gumagawa kami ng mga bagay-bagay na May mga kwento. may mga kwento naman. So, abangan niyo po ang kwento ng mga taga-Sitio Barogo dito sa Kasapi at Body and Soul. May part 2 yan. May part 2. At si Kidlat po, if you can still remember Kidlat, pinalayas na namin. Nandun na sa farm. Masarap na buhay. Pero tuloy pa rin ang kwento ni Kidlat. Na-promote na siya. Parang nag-text si Kidlat. Oh, Ano sabi? ano? Fuck you daw. Sabi ko, Burgis na eh. Nasa farm na eh. Diba? So, ang mura niya, Burgis na rin. O, di nga. Mag-ano ka na, mag-farewell, ano. Wag yung paalam, ha, pare. Medyo mahaba pa buhay mo, tandaan mo yan. Yeah, mag-ano ka na. salamat po. Mabuhay ang mga taga-Sitio! Sitio Barogo. Barugo, mabuhay! Paring Richard, mabuhay ka at we are praying for your mom. English yun, Richard. Ipinagdarasal namin ang Salamit Tagalog, ang pinakamabilis na paggaling ng iyong nanay. At Ano pa na? Pakikiramay. kanina, oh, Kaya ano, sa pamilya po ni Dennis Velasco. Dennis Velasco. Tapos pusong pakikiramay po. Sabi mo, sabay kayong na-ospital. Ano sabay? Sino una? Ako, Siya. Ako. Ikaw na una. Hindi ka naman susunod, di ba? Hospital lang. Pero, yun po. Marami po kasi yung komplikasyon. Mabati ka kala ano. Sa mga taga-Tanay, kay Lea. Sino pa? Idea, IFJ, Sino pa? Mario, Mario. Si Uncle, si Auntie. Uncle Bebot, Oh, sa Japan. Abot to sa Japan, pare. Baba. Batiin mo in Japanese, si Shirley. Pati yung mga pamangkin mo. King Kiriska, Oh. Onechang, Okay. Yun na yan. si Natsumi, Ah. Naoki, Low, Oh, ako, binabati ko rin. Hi, Shirley. Hi, Ronald. Binabati ko ang mga ladies dito sa aming lugar. Kila Ate Ping, kay Ate Lisa, kay Joanne, at sa lahat pa ng mga matatandang nakakachika ko sa tindahan at mga inuutangan. Kay Nanay! Anay, Oh, kay Ate Nati, salamat sa paggawa sa aming kortina. Ate Nat,
Yun na ba? Yung nagdi-deliver ng tubig sa amin. Anong pangalan na? Limutan mo na. Si Joel! Rudy. Joel, lalo ka naman dito at kailangan ko naman ng konti pahinga. Pahinga rin ako. And yan, i-pray nyo na magtuloy-tuloy ang aking training, ang aking goal, ma-reach ko sana na makatakbo ulit sa isang endurance marathon next year. Today, dapat rest day. Kahapon, rest day. I-rest day ko pa rin dapat ngayon. But, mag-weights ako at ano ba gagawin ko? Walking lang. Hindi na ako tatakbo. Masakit pa rin yung aking paa eh. So, walking lang. So, yun po. Ito ang special episode ng Sitio Barogo. Maraming salamat sa inyo. Bye! Si Barugo. Mabuhay ang taga Sitio Barogo. Bye-bye!